question here. Bago tayo magpatuloy ng ating lesson for today sa Anatomy and Physiology, I have a question. Where can you find the smallest bone in the human body? Yeah, ang choices natin ay nasa paa, nasa balikat, nasa kamay, o nasa tenga. So to answer this question, kasi nasa ano na kayo ngayon, nasa Mentimeter o menti.com na kayo, pakikiin po ang number 5656-5595. Ulitin ko, the code number for today is 5656-5595. Ayan. So ang choices sa tanong natin, where can you find the smallest bone in the human anatomy o human body? Feet, shoulder, hands, and ears. Ayan. Hulaan nyo lang po. Hindi po, wala pong grade po yan. I will just survey lang ito para malaman natin kung alam nyo na ba before ang tawag niyan. Para itong pre-test, no, na ginagawa natin. Okay? Sige po. Sir, pwede po chat na lang dito kasi hindi po ako makapasok sa... Bakit? Anong problema? Ba't hindi ka makapasok sa menti.com, Maricel? Nalabas po, nawawala po, bumabagsak po yung dito sa... Kasi date ang gamit mo? Po. Sige. Okay. Sige po, the others, ano pong sagot nyo? Si Ems, ang sagot niya ears. Si Jules, ears. Si Bernadette, ears. Si Joseph, tenga, ears. Si May, ears. Christian May. Yan, si Christian May. Okay. Sige po. So, walang sumagot ng feet, shoulder, tsaka hands? Okay. You did it right. So, ang tenga, ang smallest bone ay matatagpuan sa tenga ng tao. So, this is the, ayan. Ito yung tatlong maliliit na mga buto, no? Yan, yung stapes. Actually, stapes yan. Pero magkaklase silang tatlo. Si ankle, si malleus, tsaka si stapes. No? So, in other words, yung smallest bone ay matagpuan sa tenga. Ano po yung purpose po niyan? Yan po yung bahagi po na kung saan na nagpuproduce po ng vibration, no? Para ma-process ng ating tenga kung ano yung pumapasok na sound. Kaya tayo nakakarinig. Okay, tuloy po tayo. And ayan, welcome to our study on anatomy and physiology. And like what we said, huwag masyado kayong kabahan. Ang iba kasi pagka ito na yung pinag-uusapan, ano na po, no? Talagang kuntudo na po yung nginig, no? Yung kaba. Kasi po, anatomy na po yan. Okay. Tandaan lang po natin na magkaiba po yung anatomy ng nagmamasahe at yung anatomy ng kumukuha ng medicine. Yung anatomy po ng nagdudoktor ay aabutin po ng 10 taon. Saan kayo nun? Or higit pa, no? Lalo na kung mag-specialize po yung mga doktor. Pero sa atin po, ang ating pong anatomy is the one that dinesign lang po ng DOH na magkaroon tayo ng kaunawaan upang sa gayon ay grounded tayo doon sa science na sinasabi when it comes to the human body, no? Pagka lalo na yung ating mga client, may mga client po tayo ngayon, medyo mabusisi, no? Pagka alam nila nagmamasahe tayo, unang tanong nila agad, may lisensya ka ba? Yung mga ganun, ano? Or minsan naman, mayroon silang tinatawag sa English na probing questions. Magtatanong sila at gusto nilang malaman yung sagot mo para ma-determine nila kung ikaw ba'y nag-aral, no? Alam mo ba yung pinanggagawa mo? Things like those, no? So, these are the realities nowadays.
no? Kaya hindi pwede na kayo kung tayo nagmamasahe hindi tayo aral. Lalo na kung yun nga nais natin maging LMT, kailangan solid yung ating kaalaman ng patungkol sa anatomy and physiology. Now, before we delve into that, alamin po na natin ano ba ang ating learning objective? What do we want to accomplish dito sa ating pag-aaral? Una sa lahat, we would like you to know or understand the various terms that being used in this study on anatomy and physiology. Ano po yung mga iba't ibang katawagan? What are the definition of terms, no, na kalimitan natin ma-encounter sa ating mga ginagawa bilang nagmamasahe. Pangalawa, for you to be able to identify the various body regions, ano po yung iba't ibang region ng katawan ng tao, ano yung mga tinatawag ding anatomical planes, directions, and body movements. Mahalaga po yung alam po natin po yan, lalo na nung tayo nag-uusap about yung, di ba, napag-usapan natin yung direction ng pagmamasahe from the inferior to superior, from distal to proximal, or from proximal to distal, things like those. No? So yun yung gusto nating ma-achieve during in our study under this module. Ang sumunod naman ay mapag-usapan natin at maintindihan natin o maintindihan nyo yung iba't ibang organ systems. Ano yung mga iba't ibang organ systems? Ano yung kanyang papel, no, sa buong katawan ng tao? Ano yung kanyang mga gawain, the functions, and even the composition? What composes this particular part of the body, no? The particular sa isang organ system, ano po yung kanyang iba't ibang mga components. Ang sumunod naman ay let's delve into the meaning of anatomy. Ano ibig sabihin ng anatomy? Meron akong kanta hindi ko na ilagay dito, no? Ayan, kakanta sana ako Okay lang sa inyo? Ayan, may kanta lang naman to, wag kayong kabahan. Okay? Narinig niyo naman siguro yung my body lies over the ocean. Yan. Diba? My body lies over the sea. My body lies over the ocean. Oh, bring back my anatomy. Yan. Okay ba yung boses ko? Bring back. Oh, bring back my anatomy to me. Bring back. Oh, bring back my anatomy. Ayan. Okay? Nakanta pa ako ulit. Wag na. Okay. So, ang ibig sabihin lang po noon is, wala lang, kinanta ko lang. Bony yun, di ba? Pero ginawa natin body. And yan nga, tulad sinabi po natin, anatomy is, kinanta lang pala, hindi pala natin pa napag-usapan. Anatomy is the study of the structure of what? Structure of an organisms. So in our study, this is about the human organism, yung organism po ng tao. Aaralin po natin po yun, titingnan po natin po paano po yung arrangement po ng iba't ibang bahagi ng katawan. And then, ano naman yung kanyang relationship? How does it relate to the other parts? No, to other ayan. Sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. And later we'll talk about the ano pang organization. Where does the human body begin? Where ano ba yung kanyang composition, no? From the cell to the tissues down the line, no? And then yung interaction niya sa bawat isa. In other words, pagka narinig niyo yung term na anatomy, ito ay patungkol sa struktura, no? At ano yung bumubuo ng isang organismo. At tulad na banggit natin, we are talking about in our lesson is ang ating pinag-uusapan ay the human body, no? Human organism. Now, ano naman po si physiology?
Anong ibig sabihin ng physiology? Physiology is the discusses about the functions of the various organs that ng human organism. Ano po yung kanyang mga gawain po ng ating mga iba't ibang bahagi ng ating katawan. Okay? It focuses on the processes and mechanisms that occur while the living organism to maintain their normal functioning. So, ibig sabihin po nun, pag-aaralan natin kung ano yung iba't ibang mga gawain po ng mga bahagi ng ating katawan, and then ano po yung kanyang kailangang i-maintain, no, para maging malusog, maging normal ang pagkilos sa ating katawan. So yun po yung physiology. Kaya together, sabi nga po dito, ang anatomy at physiology ay nagbibigay sa atin ng komprehensibong kaunawaan patungkol doon sa number 1, structure ng katawan ng tao. Pangalawa ay patungkol sa kanyang functions, sa kanyang gawain. Yan. At tulad nung nabanggit na kanina, ang layunin po ng ito ay para malaman po natin kung ano ang mga normal, no, na mga ano po yung kanyang mga gawain para sa gayon ay mapanatiling malusog, no, mapanatiling masigla ang katawan ng tao. In the same token, when we massage our clients, and there are times na habang nagmamasahe tayo ay makikita po natin, no, may mga kunting may mga discrepancy sa katawan ng tao, then madali natin ma-detect, no? And if you already knew na mention na po natin yung exam ng DOH sa ngayon, di ba? More on analysis, no? More on analytical, no? Ang nais ng DOH is when we deal with our client, given a certain situation, given a certain condition, alam natin kung ano yung angkop na masahe na gagawin. Alam natin kung anong angkop na stroke ang karapat-dapat in that certain situation. Kaya ngayon ang layunin ng DOH na magkaroon tayo ng ganong klaseng pag-iisip, no? Magkaroon tayo ng ganong klaseng kamalayan upang sa gayon ay we would be able to address certain issues, certain concerns ng ating po mga client. Kaya yun po. The next one that we can see here, I would like to discuss with you, ano po yung iba't ibang level po ng organization. And we're referring to the human organism dito, no? Let's do away with the atom kasi hindi naman natin po yan talaga tatalakayin, no? Kasi po from the atom to the molecule and then hanggang sa organelle, no? Pero let's start with the cell. Ito po yung cellula, the basic unit of life. Kasi sa cellular, andyan na po lahat, may ano na po yan, humihinga na po yung, may buhay na po yung ating pong bahaging ito ng katawan ng tao, and then meron din siyang proseso po ng pagkain po ng mga nutrients sa kailangan po niyan, at the same time napaprocess po yan, and then nag-create din po siya o nagpuproduce po siya ng kanyang sariling waste. From the cell, we go to the tissue and the organ, no? Ito yung makikita natin na organ dito po, and then the organ system, and once all of these organ system are put together, then it produces the organism. Ito po yung human body, no, na well functioning na katawan ng tao. Okay, now ano po ang selula? What is a cell? Sabi nga po, the cell is the smallest structural and functional unit of an organism, typically microscopic and consisting of cytoplasm and a nucleus enclosed in a membrane. Okay, himay-himayin po natin. Number 1, ang selula, sa madalit sabi, ay this is the basic unit of life. No? Kumbaga sa political system, ito yung pinaka-barangay. No? Ito yung pinaka-barangay, the basic political unit. Pero sa atin po, sa katawan ng tao, this is the basic, smallest structural and functional unit, no? The basic unit of life. Kaya sa exam, pagka natanong po, what is the basic unit of life? Wala na ibang sagot dyan sa tanong na yan kung hindi ang cell or ang cellula. Okay? So here, in this image, we can see yung tatlo po niyang bahagi, no? You have the nucleus here. Ito yung pinaka sa
pinaka-sentro po niyan, and the cytoplasm nasa paligid po, iba't iba ang ano po niya, no? Nandiyan po yung mga iba't ibang mga what's this? Mga fluid, no? Na kabaagi po ng selula natin and the cell membrane. Yung pag sinabing cell membrane, ito na po yung kanyang pinakabalot, no? Yun yung po yung pinaka-unit, no? So, yun lang yung tandaan po natin. You have the nucleus, you have the cytoplasm, and the cell membrane. Ito po yung bumubuo ng ating pong selula. Okay. Ang cytoplasm, by the way, is the gelatinous liquid that fills inside of a cell. Ayan, tulad na sabi natin kanina, ito ay pag sinabing gelatinous, parang siyang ano, no? Para siyang parang kumbaga sa kaong bang tawag noon, kumbaga sa halo-halo, yung malambot-lambot na gelatin, no? Gelatin o gelatin. Ayan. So yan po yung ano po natin, no? Yan po yung cytoplasm. Para siyang ano, liquid form po siya. Semi-liquid, no? Pag gelatin kasi semi-liquid. At yung nucleus naman is a membrane that that encloses the organelle or subcellular structure that has one specific job. Ano po yung kanyang specific job? Ang cytoplasm po, siya po yung tumutulong po pag-process ng mga nutrients na pumapasok po sa ating selula. Okay? And the cell membrane, if you take a look at here, sabi natin kanina, ito yung nakapaligid. This is found in all cells and separates the interior of a cell from the outside environment. No? Ito nga, that makes it a unit. No? Nahihiwalay po siya. Kaya yan po yung ating pong selula. At sa loob po ng unit na ito, mayroon na po siyang sariling buhay. Pagpasok po ng nutrients, pagpasok po ng oxygen, pinaprocess po ng ating pong selula. And then, yun nga po, pag healthy po ang ating selula, sabi nga po ng mga experts, healthy yung buong katawan. Okay? Kaya meron naman akong isang naalaalang kanta. Kakantahin ko ba? Okay. Sabi nga po, kantahin ko na lang, baka mabibiting kayo. May isang kanta na ganito po yung kanyang tugtog, Ang sabi po, every single cell, may action pa yan of my body is happy. Every single cell of my body is well. Yan. Every single cell of, may pumapasok. Body is happy. Every single cell of my body is well. Yan. I thank you, Lord. I feel so good. Every single cell of my body is well. Yun pala yung action nun. I thank you, Lord. I feel so good. Every single cell of my body is well. Yan. So, ang ibig sabihin po nun, kapag ang cell ng katawan ng tao ay malusog, ang buong sistema, ang buong organismo ay malusog. Tandaan po natin, pagka mayroong cancer, it all starts with one cell, no? Isang selula na nagkaroon ng kanyang problema, no? Naging dysfunctional. At ang problema po niyan, mayroon po siyang capacity to eat other cells, and that make it, no, later on naging naging malignant na cancer. So nagsisimula lang po yan sa isang maliit na selula na which affects the whole system later on. Kaya po, tulad nung kinanta natin, kinanta ko pala, kinanta kong mag-isa, yun nga po, no? Dapat lahat ng selula ay malusog. At pag malusog ang siyang selula, the whole body, the whole system is healthy. Ayun po. Now, from the cell, pag pinagsama-sama mo ang selula, nagiging tinatawag nating tissue. So, ang sabi po dito, when groups of cells do the same work, they are collectively working as a unit, yun na po, ito yung tinatawag natin na tissue. And there are 3 types of tissues that we can see. Number 1 is the connective tissue. And number 2, epithelial tissue. 4 pala. And the muscle tissue and the nervous tissue. Okay. Ano po yung pagkakaiba po niyan, no? Actually, mayroon po tayong pag-aaral on this. Kaya lang sa ngayon, tingnan lang po natin na mabilisan.
Kapag muscle tissue, yan po, mayroon po siyang tatlong klase na po na tissue, yung cardiac muscle, we have the skeletal tissue, and the smooth muscle. So later on, we'll go into that, no? And then meron din tayong tinatawag nerve tissue. Ano naman yung nerve tissue na yan? Of course, may kinalaman yan sa nervous system. You have the tissue that you can find in the brain, sa utak ng tao, and the spinal cord. Yan, yun po yung daluyan po. Yun po yung pinaka linya ng communication line ng ating nervous system, and of course the nerves, no? Yung mga nerves naman, yan po yung mga receptors, yan po yung tumatanggap po ng mga impulses, tumatanggap po ng mga feedback, and then it brings it to the brain. Okay? Ang epithelial tissues naman ay ito may kinalaman naman po sa mga inner lining ng ating katawan. Ano po? And ayan, mayroon din po tayong epithelial tissue na sa skin surface at and so on and so forth. And of course, yung connective tissue naman ay of course the name speaks for itself. Ito ay may kinalaman po sa ating mga muscles, and then it connects to the yun sa tendon po natin, the bone, and other functions po. Yun po yung apat po na tandaan po natin when it comes to the tissue. Again, we have the connective tissue, the epithelial tissue, the muscle tissue, and the nervous tissue. Like what I've said, we will discuss the details of this later on. Ngayon po, pagka mga tissues naman ay pinagsama-sama, what's the result? Okay, from the cell to the tissue, the next one is once they are lumped together, ito na po yung tinatawag po natin na organs, no? An organ is a group of tissues that constitutes a distinct structural and functional unit. Ulitin ko, no? Kanina po, pag ang cell ay pinagsama-sama, naging tissue siya, at yung tissue pinagsama-sama naman, nagpuproduce na po siya ng organ, at ito po ay mayroon po siyang sariling struktura at mayroon po siyang sarili pong function. So, in this image that we can see, iba't iba pong human organs makikita po natin, no? And to cite a few, you have the thyroid, sa liig, and then yung lungs po natin, you have the liver, the intestines, the brain, and so on and so forth for a while. Oh, there you are. So ito po yung mga organs, and yan na po. At pag ang organ naman ay pinagsama-sama, no, para siyang para siyang kumbaga padamihan, no? Kapag ang organ na may pinagsama-sama, then it now comprises the organ system. Okay, ano po yung organ system? The organ system is a group of organs that work together to perform one or more functions. So ang keyword dito, together and then function. Habang nagsama-sama po yan, meron po siyang sariling function, no? Nahiwalay po dun sa ibang mga organs, no? Organ system. And right now in our study, ang ating pag-aaralan ay ang mga sumusunod. We have the integumentary system, organ system under sa organ system, the skeletal system, the muscular system, the nervous system, endocrine, cardiovascular, lymphatic, respiratory, digestive, and the urinary. Okay? So ilan po yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ilan bang organ systems natin? There are? 11, sir. 11. Bakit 11? Bakit dito 10 lang? May reproductive system pa po. Ayan, no? Tumpak. Nakuha ni Christian May. Sabi po niya, 11 kasi kasama po ang reproductive. Pero bakit sa ating talaan dito 10 lang? Bakit kulang? Bakit 10 lang to?
Ito ba'y sinadya or aksidenteng sampulang? Sinadya, sir. Sinadya? Sir, Oh? Oo, Sir, bakit kasi po sinadya? yung reproductive, sir, hindi siya sa massage, sir. Okay, sige, sakto yung sagot ni Fatima, no? Sabi niya kasi hindi na inaaral ng mga massage therapist yung paano anong tawag nun? Mag-produce ng salin lahi. Kahit na di naman pag-aaralan yan eh, no? Yung iba sa atin nakagagawa naman eh. Anyway, so wala lang po, hindi lang po sinama talaga ng DOH, no? Kasi sabi ng DOH wala namang kinalaman ng reproductive sa ating trabaho bilang mga massage therapist. Anyway, it pays to know these things, pero for purposes of DOH exams, wala po, hindi po yan binabanggit po dito. Okay? So, ano po yung organism? Tulad po sinabi po natin, no? There are 11 in the list, but like what we've said, 10 lang po yan yung ating aaralin. And ang purpose po niyan is yun nga po, no? Ito po ay ang next probably na tanong is pwede bang siyam lang yung mag-function na organ system? Pwede ba yung isa diyan hindi magfa-function, hindi gumana? Ano tingin nyo? Hindi pwede, sir. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Pakipaliwanag po. Ayan. sir, Hindi pwede. Oh, sige. Sino yon? Sir, hindi po pwede kasi lahat yan body parts po na kailangan po mag-function. Ayan. Okay? So, these are the parts of the human body, whether you like it or not, na kailangan mag-function. And God intended all of this to be present, no? To be able for a person to live a functional, productive life. No? To live a productive life. To live a life that is, ang tawag nun, maging kagamit-gamit, no? We can have a meaningful life. Ika nga, no? Kahit na po kumpleto po yung 10, sabihin na po natin, isama na po natin yung pang-11, which is the reproductive system. Kahit po kumpleto po yan, kung ang isa sa kanila ay hindi makapag-function na maayos, what happens? The others will also be virtually affected. Ganun po yan eh. Kapag ang isang bahagi ng katawan ay hindi nagfa-function na maayos, so probably meron po siyang infection, meron po siyang mga may trauma nangyari. It could virtually affect the whole system. Kaya nga, kailangan po pag may healing, kailangan po yung healing na yan, collective, no? Kompleto po yan. Hindi pa pwedeng yung isang part lang may healing, the rest nanatiling, may problema, no? Kaya nga yun yung ating pag-aaralan, no? What makes a body healthy? What makes yung interaction ng iba't ibang mga bahagi ng katawan, for it to be able to function properly, no, for it to be able to function as what God intended to be, kailangan po siya, healthy po lahat ng bahagi, mula doon sa cellular hanggang doon sa tissue level, hanggang doon sa organ level, hanggang sa organ system at maging sa buong organism. Ayan po. Now, let's proceed on the definition of terms. Ano po yung mga katawagan na maaari natin ma-encounter? Okay, the first one in the list is abduction. Ano po yung abduction? Abduction is to draw away anything from the midline of the body. So, in this illustration, the one that you can see here, ang normal na tayo ng kamay ng tao ay nasa gilid. But the moment you raise it up together, no, nakatayong ganon, ayan, away from the midline, and this is the midline, then this refers to is being referred to as abduction, no? Ayan, palayo. However, pagkapalapit, balik naman sa dati niyang ayos, no? From the shoulder level pababa, and that becomes adduction. Yan yung tandaan natin. Adduction when you go away from the midline,
and then adduction, when you go back to its original position near the midline. Okay, the midline area. Ang sumunod naman ay circumduction. Mukhang malito yung drawing. Circumduction is the movement of a body part so that the end follows a circular path. No? So, kunwari yung kamay, yan, no? Yung hindi nyo kasi mahirap kasi ganun po. Pagka ang movement ay paikot following a circular path, no? Either it's clockwise or counterclockwise, ito po yung tinatawag na circumduction. Okay. Ang sumunod naman, I think the images can be seen in the next other slides. Depression refers to the movement inferiorly or downward. No? So, looking at this image here, kapag ang shoulder na ito ay ang movement niya ay pababa, no? This becomes depression. Yan pong tawag po niya, no? Pag ang shoulder na ito, ang balikat na ito ay minove o kinilos pababa, yan po ang tawag po dyan ay depression. Balik po tayo sa dorsiflexion, involves upward flexing of the foot at the ankle. Kung kanina, your circumduction, kamay o yung tawag nun, yung upper extremities, nakita natin yung paikot siyang ganon. Ang dorsiflexion naman ay flexing of the foot at the ankle. So, paakyat, no? Pa ganon. Dorsiflexion. It's a flexing of the dorsal area ng katawan, no? Dito po ang dorsal area, and then pag ganon po, papunta po doon sa pataas, no? Ayan. Tanda po natin, pag ganon po sa ankle, that's what we call as the dorsiflexion. Ayan. So, elevation is a movement superiorly of upward along the coronal plane. Saan po yung coronal? Wala po. Mamaya, makikita nyo na lang, no? But, suffice to say, ito po yung kanyang description. Meron po tayong mga images on this, no? Elevation. Movement superiorly, yung superior po sa taas. Superiorly, up or upward along the coronal plane. Yung coronal plane, no? Pag ganun po. Dali Ito po, mabasa po. Ayan po yung elevation. Elevation, pa-elevate, pataas, no? Pag ganon, elevate. The next one here is eversion. When you say eversion, it involves turning the foot laterally, yung paa, lateral, pagilid, so that the sole faces away from the body. Ito po yung sole ng paa. Kunwari, ito yung paa, ha? Nakaganon po siya. Pag away from the body, ganun po yung paa, no? Kunwari, ito yung right foot. Pag away from the body, ang tawag po dyan ay eversion. Palabas, away, eversion. Pag papasok sa katawan, papasok sa ang tawag ng katawan ng tao, that becomes inversion, no? Towards, in, papasok, paloob. Okay, pagpalabas na movement ng paa, ng foot, that's eversion. Pagpapasok sa katawan ng tao, sa area ng katawan ng tao, that becomes inversion. Ayan. Malinaw po? Yes, sir. Ayan. Okay. Ano naman po yung extension? Extension is the opposite of flexion. Extension causes the parts of the body to straighten out. Okay. Nauna po yung dapat flex muna, yung katulad ng ganito, flexing, no? That's the flexing of the arm. Okay, paakyat po siya. Pero the moment you move it opposite, away from the body, no, nagiging extension. So ito po yung example po niyan. When you move it upward, that's flexion. When you move it away from the body, that becomes extension. Okay, palayo. Sa paa naman po, ayan, kung ito ay flexion, ito yung palayo, but the moment you bring it back to where it is, no, yung kanyang normal na positioning, yan, mula dito pag ganon, that becomes extension.
Okay? Yun. In other words, yung pagka sinabi nating either flexion or extension kapag palayo, lagi yang siyang flexion, pero pag pabalik sa kanyang ayos na original, that becomes extension. Ang panghuli, ayan, flexion. What is flexion? Flexion is a movement that bends a joint so that the angle between the two body parts is decreased. Parts become close together. Ayan po, this is a example of that, no? Flexion, palayo. Okay, nag-bend yung joint. Okay, and sorry. And yan po yung flexion na example sa paa, palayo from the midline. Ito po yung original position niya. Ganon din po dito. Ito po yung original position, but the moment you extend it away, that becomes flexion. Sa kamay naman po, if you extend it away from the midline, nagiging flexion. Pag binalik, naging extension. Mulang paa naman po, binalik, nagiging extension. Katulad po na makikita natin sa illustration na ito. Ayan po. Ito lang po yung halimbawa po ng mga katawagan na ating ma-encounter. There are still many that we can encounter later on as we go along. Ayan. So, may karugtong pa siya. No? 10 to dapat. May pahabol. Hyperextension. This is the movement to beyond the movement of extension. So pag sinabing dalawang ilang root word is extend, Sean is the suffix, no? And then the hyper is the prefix. Naintindihan nyo ba yon? Pag sinabing prefix, yung karugtong na isang salita, paunang karugtong, yung suffix, yung pahabol na karugtong. Okay, so extension kanina, napansin nyo ba nakaganon, no? Ito yung kanina, no? Kasi ang flexion natin moving forward away from the midline. Pagbalik mo sa original position, nagiging extension. However, the moment the movement goes away, far away from the original normal position, ito na po ang tinatawag nating hyperextension. Okay? Flexion, yung normal na pagganon. Pag bumalik ka, naging extension. Pero pagka niliyad mo ng gusto, ganon. Flexion, extension, bumalik sa dati, and then lumiyad ka ng sobra, pag anon, that becomes hyperextension. Okay, saan nyo ba nakikita normal yung ganon sa military? Saan nyo nakikita yon? Yung mga PMA cadets, 'di ba, pagka nagmamarcha sila, parehas ng ganun, lalo kung may ini-inspection sila, no? What is the color? Big black shoes or big black eyes? Do you know me? Yes sir, yes sir. Sir, yes sir. Ganun. Nakaliyad silang ganun, no? Kala mo matutumba sila. 'Yun po yung hyperextension. Okay? Ayun. I think yun lang naman. May dinagdag pa. Bang. Galing niya. Plantar flexion, ito naman po yung sa paa, no? Kanina po dorsal, no? Yung dorsal, yung paang pag ganon towards ito yung dorsal side, pag ganon po yan, dorsiflexion. Pero pagka pababa naman po, kasi ito po yung tawag po dyan dito sa ating pag-aaral later on ng ating pong skeletal system, no? Tsaka ng muscular system, pagka itong part na to, ito yung plantar, pagka in-extend mong pababa, yan po yung tinatawag na plantar flexion. Pagpaakyat, ang kanyang location ay papunta dito sa dorsal part, kaya siya naging dorsiflexion. Pababa, plantar flexion. Yan, sa palad naman po, pronation. Okay? Pagkang kamay natin, no, ito po yung normal position yan. Turning hand to that palm faces down. Palm faces pababa. Kunwari, nakatihaya siya. Pag pinaganon, that becomes pronation. Pagka ganito ang ayos niya at tinihaya mo siyang paganon, supination.
Ganon din po yung ating pag-aaral patungkol doon sa katawan ng ating client. Pag nakadapa po siyang face down, ito po ay prone position. Pagka face up, ito po ay supine, no, position. Tandaan po natin. Pero pag sa kamay, dinagdagan po, no? Pronation, supination. Okay? Pag kamay po ang pinag-uusapan, no? Ibig sabihin nun yung posterior ng pronation ay nandito, pagka supination naman, yung palad naman ay nakatihaya. Ayan. Ayan, namimilipit na yung kamay ko. Ganon. Okay. There you are. Excited to Marami pa siyang idadagdag Yun. Dinamihan niya. Okay. Rotation is the turning movement of the bone around its own axis, no? So yung neck rotation, kung maalala niyo sa mga mahilig may exercise dyan. Hands on your hips. Yan. Diba? Neck rotation. Ready? Begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, di ba? Naalala ko po yung aking military training. Pagka reverse. Ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Yan po yung neck rotation. No? So, when you say it's either the neck, it's either the hip rotation, no, or the knee rotation, ganun po yung movement po niya, no? Turning movement around the bone, around its own axis, no? Kung saan po yung kanyang pwedeng iikutan. Okay? Ayan. Pag sinabi nating lateral rotation, palabas yung ikot. Pag sinabi nating medial rotation, papasok, paloob yung ikot. Because the lateral is in the side. Ito po yung lateral side. No? Medial is in the middle. Yung loob po. No? Papasok po yan. So that is the medial rotation. Ayan. Okay, so yun na po yung mga iba't ibang mga katawagan. We still have 5 minutes, 6 minutes left. Okay, do you have any question or clarification? Kung wala po, tuloy po tayo. Tingnan natin kung ano lang ma-cover natin, kaya medyo alanganin na po yung ating slide. Let's take a look at the other slide that we have here. Okay. Ayan. So, ayan. Kung kaya pa natin, tingnan po natin yung sumunod. Sa body regions naman po tayo. Okay, body regions. Ayan. Ano po yung mga iba't ibang mga body regions? And why is it important for us to know the body regions? No? Ano po natin? Ayan. And by the way, ito na yung nabanggit natin kanina about the anatomical planes, no? Pag sinabing anatomical planes, ito po yung iba't ibang mga hatian sa katawan ng tao. Hatian talaga. Hati, no? Pagkahati po niyan. Mayroon pong 3 anatomical planes sa katawan. Okay? Ito po yung tinatawag po natin na frontal. Bakit iba yung ito? This is the frontal plane. So pag sinabing frontal plane, this separates the front and the back side, no, or the anterior and the posterior. So ito po 'yon. Yan. Hindi nyo makita. Ito na lang. Yan. So ito po yung sinasabi po natin na frontal or cornal. Para mali yung spelling. Coronal. Yan. Coronal plane, no? Ayan, ito po yung frontal plane that separates the front. Itong tawag po sa front is anterior and the back, ang tawag po dito is posterior. Anterior, posterior. That's the frontal or the coronal plane. That's not cornal kundi coronal plane. Ang sumunod naman ay ang sagittal. Pag sinabing sagittal, nakaharap yung ating model. At ito po yung plane that separates the left and the right side of the body. No? Another term for
the sagittal is longitudinal. Longitudinal. Yan. Longitude. Yan. Longitudinal. Ang hirap. Sagittal na nga. Okay. Sagittal, pag sinabing sagittal, ito ay nasaan? Ito ay humihiwalay mula dito sa midline, dito sa may pusod ng kaliwa at nung kanan bahagi ng ating client. No? This is the left side, this is the right side. Kaya yun po ang tawag po diyan ay sagittal. Okay. The last one, but not the least, is the transverse. Pag sinabing transverse, ano po yun? Ito po yung naghiwalay sa taas at sa baba. Okay? This part is what we call as the superior part, and the one below is what we call as the inferior part. Sa baba po yan. Okay? Yung hati sa gitna, and by the way, ang ating point of reference po, yung pusod po ng tao, no? Pagka hinati mo po yan, nagiging nagiging mangkukulam. Ayan po, no? Kasi lumilipat na yung kalahati niya, di ba? Yan po yung mangkukulam. Magaling po sila dyan sa transverse. Okay? Wag nyo lang lagyan ng asin, hindi makakabalik yan. No? Manananggal sa'yo, hindi mamupuna. Ay, oo nga pala. Ano ba naman si Mr. Eugenio? Manananggal pala. Kaya nga, natatangkal. Yung mangkukulam po pala yung mga yung mga nambabarang sir, nambabarang. Yung mga tumutusok. Okay. Alam ni Franklin hindi ka ba dating mangkukulam, sir? Pwede Joke lang. Okay. Ayan. I stand corrected, Your Honors. So, ano nga uli yun? Ano sinabi mo? Manananggal. Manananggal. Yan, nakalimutan ko na yung aking nakalipas. Okay, manananggal po. So ito po, dito po yung transverse na yan, ha? Or axial. Yan po. Yan po yung kalahati po niyan. So when you talk about the upper part of the body, ito po yung upper part at yung point of reference po natin dito sa axial, kaya ang tawag po diyan ay transverse plane. Okay, as a review, ulitin natin. Pag coronal plane, this is the front plane. This is that separates the front and the back, no? And then, pag sinabi nating sagittal, ito po yung hati ng kalagitnaan ng katawan ng tao, which separates the left to the right, no? Again, ang point of reference po yung pusod. And then pagka ang hati naman sa gitna, separating the one on top and the one below, no, ito po ay tinatawag po natin transverse or axial, no? Axial plane. Ayan po. Yan. Next. It's almost 5. Okay, mabilisan lang po, no? Pero yan, hindi natin 'to matatapos siguro. The body regions, mahaba-haba tong discussion na 'to eh. Sige. So I think we have to end from here kasi may ibang discussion po, mahaba-haba po yung body regions na yan. Baka may bibitin po tayo. Do you have any clarification or questions before we go? None so far, sir. Okay, and by the way, tulad nung nasabi ko kanina, for those who came in late, I would like to strongly urge you never to do 2 quizzes at a time, no? Although dapat na-tweak ko yon, pero yun nga po, pagka nakapag-quiz na kayo, dapat tuloy-tuloy na po yun, ha? Lalo na po ang susunod po ninyo na mga tests would be graded, no? Yung ating unit test ng anatomy, graded na po yun. Yung ating unit test po ng microbiology and pathology, graded po yun. Kaya iwasan po natin na kayo po ay makapag-take ng 2 test at a time. Only once. Okay? Pagka in case lang mayroon kayong error or mayroong mahinang signal, things like those, then you ask my permission, I will allow you to do so. Umulit kayo kasi hindi nyo natapos. No? Kasi nagre-reflect po yan sa system. Nalalaman ko po kapag napaulit po kayo ng pag-take ng test. And then another thing, if you are really sincere bang term na yon? If you really intend to take the exams, no, to become an LMT, ngayon pa lang ayusin niyo na po yung mga requirements, asikasuhin niyo na po. But we have to never forget to settle all your financial obligations.
you have to complete your payment doon sa level 1 and then also complete payment for level 2 before I will endorse your documents, no? So dapat sabay-sabay na po 'yon, no? Ayusin niyo po yung inyong mga obligations financial and then yung atin sa level 1 sa level 2, and we will accommodate you for DOH. At the same time, meron pa rin iba sa inyo hindi pa po nakapag-submit ng inyong conformity doon sa ating house rules, sa ating student rules and regulations. Na napag-usapan na po natin po 'yan. Tingnan niyo po pag hindi pa po kayo nakapag-send sa AUSA, tingnan niyo po sa website. Andun po sa ating pong under sa program ng LMT, andun po yung house rules and regulations. I-download nyo po yung last page na may nakalagay conform, permahan nyo po yon, kahit yun lang po ang ipadala nyo sa AUSA, no? You make sure you send it to me because again, that's one requirement. I would be requiring you to submit that to me para ma-recommend namin kayo sa DOH. So that would mean tatlo po yan. You have to settle your financial obligations, you have to pass all our written and practical exams through the video later on, and also submit to me your conform portion of your student rules and regulations. Ayan. So the earlier the better, like what we've said, na i-post ko na po, na-announce natin po according to DOH, they would begin to accept submission or application for the DOH exam batch June 2025, effective April 1 until April 30. So Lord willing, no, nag-set na ako ng deadline for AUSA students on or before March 30, end of the month, end of March, isubmit niyo po sa akin po yan. And then para maiayos ko na po, pagka okay na, then when I bring it to Manila, dire-diretso na tayo dun sa DOH. And by the way, wala na kayong babayaran pagka nasetan nyo na po yung payment po ng 1 and 2, levels 1 and 2. Kami na pong bahala dun sa DOH. Wala na po kaming sisingilin po sa inyo with regards to the exam sa DOH. Fair question. Yes, Frank. For those na nandito po sa Manila, sir, so we can submit soft copy and then we can just hand over the hard copy sa iyo pag nasa Manila ka na. Which one are you talking about? Yung mga documents, sir. No. Kasi alanganin na, sir, kung sa Manila nyo i-hand over sa akin, kung may mga problema kayo, makita natin, baka it would be too late already. Yes, sir, we're going to give you a soft copy of those documents. Soft copy, you mean to say a digital copy? Yes, sir. Hindi, ganito, hindi tayo nagkaintindihan. Ang deadline ko is March, sandali, nawala akong bigla. 30. And March 30, i-submit nyo po through LBC sa akin. Okay. Okay? Wala pong I will not be asking you to give me a soft copy. Soft copy lang po nung inyo pong pwede po, yung soft copy lang ng inyong conform doon sa doon sa ating house rules, school rules and regulations. Pero pwede nyo PM lang, no? Isa nyo po, pirma nyo po, download nyo, pirma nyo, padala nyo sa akin PM. Okay, that will be okay with me, digital copy. But the rest, mga documents for DOH, hard copy po ang for DOH. Hard copy po, hard copy, like what we said, dalawang set, no? Isang plastic na transparent na long envelope, transparent, nakalagay po ang dalawang folder. One folder for DOH, another folder for AUSA file. Kung ano po yung sasubmit nyo sa DOH, i-photocopy nyo po yan, isama nyo po at ilagay nyo rin po sa folder na may tabbing po na inyong apelyido and first name, and then isabay nyo pong ipadala sa akin on or before March 30. Yan. Sir, Okay? Yes, Amy. Sir, baka po ang ibig sabihin po ni Sir Frank is pwede naming i-PM or i-chat sa inyo yung mga document that we are already handled. Then, yung hard copy, when you go to Manila, and then isa-send na namin. At least, na-complete na namin, malalaman namin doon pa lang kung may kulang or... No. Hindi pa pwedeng ganon. Dapat isend nyo sa akin. Kasi hindi pa pwedeng wala akong bit-bit na hard copy pagpunta ko na Manila. Okay? So, para isa pa lang, kasi remember, before I go to Manila, may ready na po ako endorsement letter.
nandun na po yung pangalan ninyo. Kung wala akong mahawakan hard copy, hindi ko kayo ma-include doon sa endorsement for DOH. As simple as that. No? Kaya kailangan isubmit ninyo, LBC nyo sa akin lahat ng inyong documents on or before March 30. And then para ma-check ko na, dito pala ma-check ko na, and then pagka convinced na ako na complete and in order po yung documents, then I will prepare the endorsement letter coming from before going to Manila. Ganun po. Hindi pa pwede pong pupunta ako ng Manila na wala po akong hawak na hard copy unless if you do not want to be included for the endorsement that I will be submitting to DOH. Okay? So yun po yun. The reason why we're doing that is because kung sa Manila na tayo mag-uusap at doon yung malalaman may kulang kayo, baka it will maiipit na sa oras. Okay? Ayun, mas maigi na isend nyo na sa akin. Tsaka wag po digital kasi sa dami po ninyo, you're around 50 right now, maduduling po ako kung digital copy po. No? Mahirap po kasi pag digital o kung magpiprint naman ako, doble trabaho po yun. So, hard copy padala nyo po sa akin. And then, ayun po, para dire-diretso na. But make sure before you submit it to AUSA, kompleto po ha. Tulad sinabi po natin, lahat ng diploma, lahat ng transcript of record, naka-CTC, walang original copy. Yung inyong ALS, kung may ALS po kayo, lahat po yon naka-CTC. Walang original copy. Yung birth certificate, ang PSA, okay po yon. Pero pag ang birth certificate galing po sa inyo pong local registrar, no, that's the municipal or city registrar, kailangan po yun ng CTC. Pero pag galing po ng PSA, okay na po yun kahit na walang CTC, kahit na original, okay na po yun, in the sense that madali namang kumuha nun kung sakasakali. Then, and the rest would be yung kailangan yung medical certificate, kailangan galing sa government, may government letterhead signed by a government physician. Mayroon naka-indicate din po doon, fit to take the DOH massage licensure examination. Same is true with yung inyo pong barangay certificate, yung good moral character, fit to take or for DOH massage licensure examination, naka-indicate din po siya doon, no? Kung sakaling nakuha nyo na po na wala po nakalagay, pwede naman isulat kamay na lang, i-countersign lang po ng inyong barangay. Hindi naman kailangang bagong kopya talaga na may nakalagay for DOH massage licensure examinations. Okay, NBI should be 6 months to 1 year. Pictures should only be apat na passport photos, white background with nameplate below or name tag below. Okay, and then po inyo pong application form from DOH, download nyo po sa Health Facilities Services Regulatory Bureau na website. Nandun po sa kanila po, download nyo po yon, i-print nyo po, and then padalhin nyo po sa abogado. Well, of course, i-indicate nyo po muna kung anong pangalan ng school. I will supply the details later on. The name of the school is Handspring Wellness and Spa Academy, OPC, and the address, which I will supply it later, number 10 Rosa Street, Barangay City Heights, General Santos City. And then the applicant, kayo po yon, ilagay nyo po yung inyong designation as massage therapist, no? Massage therapist, yung inyo pong designation, your name, complete name, and your designation doon po sa application form. Sa likuran, thumb mark nyo na po, left and right. Kung kayo po ay visually impaired, importante po yung thumb mark. Kahit na hindi po visually impaired, lagyan nyo rin po ng thumb mark para sigurado lang po tayo. Okay? So, any question on that? On the submission? Okay na po tayo? Are we good? Yes, sir. Thank you. Okay, sige po. So, yan na po. Maraming salamat, and then see you tomorrow as we continue on with our study. The books are on the processing right now for those who have not yet received your copy. Then, ayun po. Paantay-antay na lang po na ilang araw po. God bless and see you tomorrow. Arigato. Bye, sir. Bye. Arigato. Thank you. Dito pala ako titingin. Ang layo ng tinitingnan.